Aksyon Balita. Saan man dako ng Pilipinas may TV Aksyon Balita. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Kami ang inyong lingkod, V.I. Rivero. At ako naman ang inyong lingkod, Nakanyang Buday. At ito, si Joyce General. At ako naman, si LJ Angel J. Libuon. Ito ang iyong lingkod, Cherry Gilindas. At kami ay maghahatid sa inyo ng mga katotohanang pagbabalita. Tapat at maglilingkod sa bayan. Ito ang TV Aksyon Balita. Para sa ulo ng mga nagbabagang balita, isang magnanakaw huli sa CCTV footage sa Salcedo Village Drive, Kidapawan City. Kaso ng nakakamatay na sakit sa Japan, dumarami. Pagbago at pagmulan sa kalidad ng sektor ng edukasyon, tinutukan ng internet. Mainit-init na labanan ng Miss Universe 2024 sa National Costume sa Sultan Kudarat, nagsak. Bagong kampyonato na may impact sa larangan ng table tennis. Manatiling nakatutok at magbabalik ang TV Aksyon Balita. Nature Spring, stay hydrated. Masarap kasama ang Clover. Kaso ng nakakamatay na sakit sa Japan, dumarami. Para sa detalye, narito si Baby Rose Callis. Pinangangambahan ng bagong sakit na kung tawagin ay streptococcal shock syndrome sa Japan. Ayon sa Japan Health Authority, isa ito ang uri ng bacterial infection na ipapasa sa pamamagitan ng droplets. Ayon sa mga eksperto, hindi ito katulad ng COVID-19 at hindi rin ito nakikitang magdudulot ng pandemya. Panatiliin lamang ang kalinisan sa kapaligiran upang hindi mahaba. This is not respiratory illnesses such as pneumonia or COVID-19, measles or tuberculosis. So, still this is a droplet infection, but the mode of transmission is quite different from these respiratory infections. Ito si Baby Rose Callis, ang nakukulay. Babalik ang TV Aksyon Balita. Isang magnanakaw huli sa CCTV footage sa Salcedo Village, Tagum Drive, Kidapawan City. Para sa detalye, narito si Crystal Joyce General. Nakuhanan sa isang CCTV footage ang isang magnanakaw na pumasok sa isang bahay madaling araw noong Sabado, alas 3, Mayo 4 sa Salcedo Village, Tagum Drive, Sudapin, Kidapawan City. Makikita sa footage ang panghihimasok at pag-aalughog ng isang lalaki at 3 cellphone ang nakuha sa naturang insidente. Paalala sa mga residente ng Kidapawan ang mag-ingat at maging mapagmatsyag sa kapaligiran. Ito si Joyce Generale na nagpapaalalang mag-ingat at maging mapagmatsyag.
pagbago at pag-unlad sa kalidad sa sektor ng edukasyon, tinutukan ng DepEd. Narito si LJ Ligon. Sa ulat ng UNESCO, patuloy ang kanilang pagtutok sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon. Kamakailan, inilabas nila ang mga balita at impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto na naglalayong mapalawak ang kaalaman at kahusayan ng mga mag-aaral. Isa rin sa mga pinagtuunan ng pansin ang paggamit ng teknolohiya, tulad ng Artificial Intelligence or AI, upang mapabuti ang personalisasyon ng pagtuturo at mapalakas ang digital na nakasanayan ng mga mag-aaral. Sa patuloy na pag-unlad at pagbabago ng ating sistema ng edukasyon, mahalaga na tayong lahat ay maging bahagi ng pagbabago. Sa pagtutulungan ng mga ahensya at ng ating mga guro at mag-aaral, tiyak na maisa sa katuparan natin ang mga pangarap na mas malawakang kaalaman at oportunidad para sa lahat. Ito po ang pinakabagong balita tungkol sa edukasyon. Ako po si LJ Angel J. Libuon, nag-uulat. Mainit-init na labanan sa Miss Universe 2024 sa National Costumes Sultan Kudarat, dinagsa. Para sa detalye, narito si Cherry Jean Undas. Sa ating showbiz news, sa mundo ng showbiz at pageantry, mainit-init ang labanan sa Miss Universe Philippines 2024. Inaasahang magiging mahigpit ang labanan at aabangan ng mga veterana at mga first-timer at pati pambato ng Pinoy communities abroad. At sa Grand Float Parade na ginanap noong April 23, 2024 sa Sultan Kudarat, todo hiyaw ang pageant fans at mga presidente at nag-ikot ang mga kandidata mula Tacloban City hanggang sa bayan ng Bisulan. Agaw pansinin ang 11 float na sinakyan ng 52 candidates. Ang bawat float ay hamon sa fiesta at pinagmamalaki ng grupo at tanawin sa mga bayan at lungsod sa Sultan Kudarat. At ito ang inyong lingkod, Cherry Jean Undas, nagbabalita ng mga pinakabagong kwento sa mundo ng showbiz at pageantry. Bagong kampiyonato, mayagpag sa larangan ng table tennis. Para sa detalye, narito si Vian Copero. Namayagpag sa larangan ng table tennis ang 4th-year student ng North Valley College Foundation Incorporated na si Charmaine Gregorio Formentera, 23 taong gulang mamamayan ng Paco, Kidapawan City sa naganap na Private School Athletic Association noong Mayo 3 taong kasalukuyan. Tinalo niya sa unang laro ang pambato ng General Santos City at nakakuha ng 11 puntos. Kasunod naman ang pambato ng South Cotabato kung saan nagkaroon ng twice to beat at siya ang nanalo. Umabot siya ng championship round kung saan nilampason niya ang pambato ng Sultan Kudarat sa score na 3-1 pabor kay Charmaine. Siya ang tinaguriang kampyonato at magpapatuloy sa national competition na gaganapin sa Albay. Ito si Vian Copero, nag-uulat. At yan ang mga balitang tinutukan namin para sa inyo. Anumang hamon, anumang panahon, kami maglilingkod para sa inyo. Kami ang inyong lingkod, Nakayaw Buda. At ako si Vian Copero. Ito ang TV Action Balita.